Welcome sa Pa-Deep Stories. Dito walang mali. Dito walang tama. Basta may kwento. Game. Kulun. Akil. Game. Oh, basta ito na yung matagal na pinangarap na podcast. Tagal natin, pinaplano. Sino ba yung mga ina-idolize mo na podcaster pala? Ngayon, mga ano lang, sila, yung Cool Pals. Cool Pals. Ayun, nagbigay sa akin ng ng Inspiration. Parang gano'n, parang. Tungkol, actually, hindi ako familiar. Pero, gusto ko yung idea ng podcast, yung masasabi mo lahat. Pero, hindi ako familiar sa mga podcasters. Hindi rin naman ako ganong familiar sa lahat ng ano. Kumbaga, pili lang din yung pinapakinggan ko kung saan ako makaka-relate. Ganun. Kasi yung iba, parang iba yung ano nila, wavelength ng pinag-uusapan nila. Hindi Sa ko bagay, abot sa yung ganun ganun. din naman. Oo. Pero usually, ano yung topic nila? Ay, kung ano lang. Random lang talaga. Random lang. So, ibig sabihin, from ilang minutes yun, pwedeng makati yun sa iba't ibang topic? Or, Pero tingin ko ang average standard na podcast nila nasa 20 to 30 minutes. so, pwede 20 to 30 minutes, pwedeng, halimbawa may topic sila, tumalon sa ibang topic. Pwede Ano, naman. pwede mo off topic. Patalon-talon, gano'n. And then, pwede tayo magmura. Pwede mo. O, sige. Walang salitang hindi pwedeng sabihin. Kung gusto magmura ka. Putang. Yun yung maganda dito. Putang. Tapos pakilala ka muna pala dahil Ay. first episode. Sige, first episode namin to. Ako si Oman Sanggalang. Binuo ko talaga. Ako si Oman. Isa akong photographer, studio photographer, studio and events. Okay, ayun. So, doon ko nakilala si James, isa siya. Ikaw na, pakilala Mga videographer, mga wedding, kung ano-ano. Kahit na huling bahing ni Lola yan, isushoot natin yan kapag kailangan. Pag may tanong kayo, di kami ganong magaling, pero may alam kami. Ay, ibig mo sabihin doon sa huling bahing. Huling bahing ni Lola. Meron nagpa-shoot na sa'yo gano'n. Pero Hindi natin pwede sabihin yung clients. Pero paano yung huling bahing? Hindi, yung mga libing, mga gano'n. Mga lamay. Naalala ko talaga pa rin. First time ko ding mag-shoot ng photo ng libing. Dahil gusto ko sumama sa isa baler. Naalala mo yun? Wala talaga ako pera. Ano kasi, para sa akin, hindi ko talaga kaya yung atmosphere ng libing. Totoo naman. Parang, siyempre nangangailangan. Gusto ko Pero gumana, hindi naman siya masamang trabaho. Ano yun, gumagawa ka pa rin ng memories kasama yung namayapa nila. Para sa huling pagkakataon, meron pa rin silang memories. Pero iniisip ko kasi, sino yung Bob Rouse? Sila rin. Kasi, Bob Rouse mo pa rin ba? may mga naging client ako na na after ko ibigay yung output, yung video. Parang, ang hirap sabihin na nagandahan sila. Kasi, pero okay sa kanila yung naging output. Kaya, okay na rin sa akin. Parang kahit gandahan mo yung kulay doon, hindi nila ma-appreciate. Color treatment, creative. Yung creativity, hindi naman siya talaga kailangan sa mga ganong shoot. Yung standard lang kung ano nangyayari. Pero ang pinaka gusto ko doon, kapag gano'n ang shoot ko, lahat ng reaction, lahat ng emotion totoo eh. Wala kang i-command, wala kang sasabihin na kung paano sila gagalaw. Makikita mo talaga dun yung totoong emotion. Dun yung pinaka-raw na other than wedding, ganyan, yung mga nag-iiyakan sa aisle. Yun, totoong emosyon yun eh. Pero yung dun sa libing talagang
Grabe, first episode natin, pre. Oh. Di Pero nandiyan kasi yung natin yung parang pang Lenten, Ah. pang Holy Weeks, Holy Week. Ano yun? Udas. Halloween Udas, special na Hindi, yun. pero yan, nasushoot din kasi natin yan. Kumbaga yun yung mga occasion na kahit sabihin mong ang hirap niyang gawin, kailangan mo kapag gusto nila. Sa bagay, kahit Ganyan. hindi naman, yung living naman kasi talaga ay nang kailangan mo harapin. Whether it's work or whether ikaw yung huwag naman. Dadating at dadating din talaga. Dadating din, kailangan din harapin yung tao. Oh, pero hindi tungkol to sa hindi tungkol sa trabaho lang tong Bakit? Bakit? Hindi nga pinag-uusapan na. Hindi lang tungkol to. Ano to? First episode, lungkot na lungkot Podcast to na. ng kwento ng kung ano-ano nangyayari sa buhay, ano yung nangyayari dati, ano yung Hindi kasi, Sa future, wala mga kasi ganun. silang idea kung saang industry tayo. sabagay, yun. First time natin ganito na tayo nasa harap ng camera. Oo. So, Palagi tayo nasa likod. Hindi natin gusto na nakikita tayo sa harap ng camera. bakit parang for the last ilang months gusto mong mag-podcast? Parang, siya po yung nangungalit sa akin. Ano nga kasi, Mag-podcast tayo. parang gusto ko lang ding i-share sa ibang tao kung ano yung napag-uusapan natin. Na, alam mo yun, parang baka may iba pang nakaka-relate. Ganun. May dagdag sila sa input natin. Ganun, mga ganun. Ano naman ang mga gusto mong topic? Mga gusto mong topic na pag-usapan natin dito. Pwede ba tayo mag-topic dito ng bold? Bold, pwede yan, Bold. pre. Pwede yan. Pwede yung mga ganyan. Pwede, pero Pwede yung mga topic na ganyan. Wag lang yung mga topic na alam natin may mga faction na masasagasaan. Hindi, pre. Alam mo yan. Kailangan natin pag-usapan yan. Lalo ngayon, tangina mag-eleksyon na. Hindi ba parang naman? Kasi ang objectives naman natin dito is mapag-usapan lang natin. Di ba yung mali or tama ang point natin? Wala hindi. Sino ba ang mag-judge sa atin? Pero ang ano lang pag-usapan dyan, natin is politics. ang sigurado lang dito, walang tama, walang mali. Wala. Ayan, sige pre, pag-usapan natin. Kwentuhan lang to ng Pag-usapan natin kung bakit hindi natin pwedeng pag-usapan ang politics. Psychological ba yun? Parang reverse psychology. Bakit natin siya hindi pag-usapan? Disclaimer lang to, disclaimer. Lahat ng sasabihin namin dito, kwentuhan lang to na parang mga lasing na na tambay. Bakit hindi ka ba natatakot? Sa tingin mo, papa-assassinate tayo. Hindi ba gago? Pag may mali tayo nasabi. Di ba. Di lang natin gustong maging ganun yung unang impression nila sa atin na tungkol dito. Pero hindi lang tungkol doon na pag-uusapan natin dito. Pero sa tingin mo, kung sa mga topic na to, gamihan tayo mga generations, millennial, alpha, Gen Z. boomers, Gen Z. Sino dito ang pinakamadaling ma-offend kung magkakaroon tayo ng ganitong topics? Masyadong mga sensitive issues about politics. Feeling ko pagka sa politics mo, boomer? Boomer tsaka yung generation natin. Oh. Ano ba generation mo? Ano siya eh? Teka, ano ba Alam generation ko, mo? ako eh. Gen Z ako eh. Grabe, pambata. Alam ko, Gen Z ako eh. Walang maniniwala sa iyo dahil wala naman nagpo-podcast ng mas mabata pa sa Pero mas pero mababa walang pa sa 30 ang edad. walang pinipili yung bias eh. Lahat ngayon merong sinasabi nga nila masyado nang woke yung mga tao ngayon. Pero yung mga bata ba, yung newer generations, mga teenagers ngayon, sa tingin mo ba may pakialam sila Saan? sa politics? Depende. Depende sa kung nasaan sila, kung nasang environment sila. Ikaw, sample lang naman to. Ikaw yung batang laging nasa basketball court. Magkakaroon ka lang ng pakialam sa politika,
kapag yung SK chairman nyo, walang paliga. Sabagay, siguro magkakaroon na sila paalam pag nagbabayad na sila ng tax. Hindi, magkakaroon lang sila ng pakialam Or kung, pagboboto na sila. kung nasa ng benepisyo sa kanila. Pero meron mga tao na kahit na hindi seasonal, alam mo yun, yung talagang all year round nakatutok sila sa kung anong nangyayari sa sa politika ng Pilipinas. Parang ganun. Pero ayun nga, mabalik tayo doon. Ang daming napakamadaling na-offend sa panahon natin ngayon. So, sa tingin mo ba, dapat may paalam pa rin tayo kung ma-offend natin sila? Kasi, sa akin kung mag-explain ka sa kanila at mag-explain, kahit naman ano sabihin mo, kapag nakaset na yung isip nila na ganito ka na talaga. Oo. Ala, hindi naman natin mapipigilan kung ano talaga yung iniisip nila. Pero hanggat sa kaya natin, hanggat sa kaya ng moralidad mo, ng Baka pagkatao naman mo, moral. ng pagkatao mo, Okay. siyempre, ayaw mong magkaroon ng kaaway. Parang ang sa akin naman, pag ayaw mong ganun, ayaw mong magkaroon ng negative, parang people pleaser. Yan. People pleaser Yan. ang dating mo. Ikaw, sa tingin mo, people pleaser ba na matatawag yung tao na ayaw lang ng gulo? Ako kasi, di ba, ang ano ko sa politics is napaka-neutral ko dyan. Wala talaga akong pakialam. As much as possible, wala akong, sa tingin mo ba, people pleaser ako. Ako na mismo sa idea ko na wala akong alam sa mga ganyan. Siguro hindi mo pa kasi hindi pa natin nararamdaman yung dapat gawan na natin ng pakialam. Yung sa hindi pala pa tayo dun sa point ng buhay natin na dapat pakialaman na natin sila. Yung alam mo yun, magsalita na tayo para sa kanila. Kasi kahit ako nanonood ako ng mga hearing, mga ganyan. Pero nanonood siya ng hearing. Talagang yung YouTube. pero hindi ako ko kasi yung, hindi ako yung nagko-comment pa. Alam mo yun, hindi ako yung pero natatagalan mo siyang panoorin. Oo. Hindi ba parang napaka-negative naman buong maghapon? Curious ako Curious ako sa kung anong lalabas sa bibig nila. Kung paano ipaglalaban yung katulad ng EJK na kinaso kay Duterte, di ba? Curious ako kung paano niya ipagtatanggol yung sarili niya. Yung mga ganon. Lalo na siguro niyan. Magulo dahil malapit na election. Oo. So, ibig sabihin talaga, yung YouTube is, ibig sabihin kumikita pa sila sa views ng YouTube maliban sa taxpayers' money. Alam ko may channel na sila. May channel sila. Doon nila pinapalabas yung mga hearing nila. Nakalive pa yun. Kahit isang episode talaga pa, hindi ko kayang panoorin. Parang napaka-toxic. Toxic siya talaga kung Tapos pag may kinampihan ka doon, magagalit naman yung mga kamag-anak mo, classmates mo, mga friends mo. Bakit yan? Kasi bubo ko ba? Ayun yung ayaw ko din yung meron ka papanigan, sasabihan ka kagad ng bubo. Bobo ka agad no? Napaka naman. Kaya ayoko na rin. Feeling ko talaga bobo. Kumampi man ako dito sa kabila, at the end of the day, bobo pa rin ako. mahirap silang paliwanagan din pag sarado ng isip. Yun yung mga taong pag sarado isip. Wala na. Pero wala ako dun sa pinapanigan din. Curious lang ako sa kung anong kakalabasan ng mga hearing nila. Mga ganun. Ikaw ba, ano ba yung mga pinapanood mo sa YouTube? Kasi ba't walang balita sa YouTube? Well, kung hindi mo naman. Ang pinapanood ko ngayon, dahil simula nung sinabi mo sa akin na pre, mag-podcast tayo.
puros mga tech reviews, mga setup. Maybe kasi ako pre sa set design. Okay. Set up mo naman kasi ito. Ang ganda ng set design. Sorry. The pilot episode pa lang pre. Chine-check pa lang natin kung ano yung mga kailangan natin. Ganun. So, kaya yan. At least napagbigyan ko na yung isa sa mga... Pero pre, gusto ko next time mag-shoot tayo outdoors podcast para feeling ko kasi parang standard na ng... Tsaka mas masarap magkwentuhan sa ano? Sa outdoor. Alam mo yun yung... lalagyan pa natin ng ambient sound ng mga birds chair. yung mga... Oo. Pero maganda. Makahanap lang tayo ng ano, ng good location. Total, mahilig ka rin naman magmotor. Mahilig din naman ako magmotor. Classic. Tas, sipin ayos yung imaginations pa lang. Kasi, simula na sinabi mo sa akin yan, nanonood ako ng pagdi-design na podcast studio. Ayun ang lagi ko nakikita. Fake na halaman. Fake na halaman. Mga indoor talaga, no? Mga indoor. Mga lamps, light setup, mga ganyan. So, feel ko, may standards ba? May standards ba? At least, tinry natin. Learning process pa din sa atin to kasi Explain mo naman sa kanila ngayon. Ano yung ibig sabihin ng sa'yo? Ng podcast natin? Podcast natin. Ayun nga. Kasi for the longest time, ang tagal-tagal na natin nasa likod tayo ng camera. Yeah. Parang, bumili tayo ng camera and never natin nagamit para sa mukha natin. Tapos ngayon magagamit na natin, makikita. Tapos kasi sa akin, kahit ganito lang ako, kahit bobo ako, gusto ko palaging may natututunan din akong bago. Ayan. Experience din kasi. Experience din. Kasi, naalala ko yung curiosity ko nung nag-aaral ako ng photography. Parang na-apply ko siya every time na may natutunan ako. Halimbawa, di ba, tayo, pre, naalala mo yung first time na yung mga Photoshoot ba? Hindi photoshoot, pre, yung sinushoot natin ng mga stories. Mga documentaries natin. First time ko mag-interview. Tapos, parang kada may matututunan, parang may mache-check ka sa back. Nagawa ko na to. Parang, tsaka gusto ko pagka nag-shoot tayo ng docu, pre, ang dami ko pang nadidiscover na, ganun palang gawin yun, ganun palang alam mo yun, yung hindi ka nakukulong sa kung ano lang yung nakikita mo araw-araw. Pag may docu na shoot, parang, ito yung buhay sa ganitong lugar. Parang, ganito siyang nagplano ng bahay niya, puro solar, mga ganyan. Lupit yung bahay nun eh. Tapos ako, pre, yung sa learning process na sinasabi ko, ngayon, nasa harap na tayo ng camera. Ngayon, meron pa tayong kailangan pag-aralan na mag-shoot ng pagganito. Dahil nasanay tayo, kumbaga, portrait. Binebreak na natin kung ano yung mga nakasanayan natin. Sabi mo kanina yung mahihiya dahil halimbawa magbablog ka, nakaharap sa yung camera, tapos lalakad-lakad ka ganyan, mahihiya. Oo. Sa ngayon, kaya kong mag-shoot ng ibang tao na kahit sa maraming lugar, basta ibang tao yung sinushoot ko, kaya ko eh. Pero kung sarili ko, parang binibigyan din tayo nito ng opportunity na matuto. Para sa iyo, pre, ano yung pinaka-learning process mo dito? Bakit? Excited kang mag-podcast. Marami kang sasabihin. Parang fulfillment na rin sa akin na magagawa ko to kasi hindi ako yung sanay sa ilaw, sa harap ng ilaw, ganun. Tapos parang, sa dami kasi na napag-uusapan natin, pagka, kunwari, kaling tayong shoot, mahaba yung biyahe, dami natin na pag-uusapan, parang gusto ko lang din i-share sa iba na, kahit na ganito kami, yung pinag-uusapan namin, malalim, kunwari. Oo nga pala. Ayun, di ba? Parang ikaw yung naggawa ng logo na TikTok. Ano ba yung
Ano ba yung meaning? yung ano, yung SpongeBob. parang yun, yung Ah. parang rainbow doon kasi. Nag-iisip ako ng logo. Maganda, parang imagination mo yung gagamitin mo na sa gagawin mong project. Naalala ko si SpongeBob nung ano, yung mga yung meme ni SpongeBob na gumagano ng rainbow, yung mga friends, mga ganun, fun. Sabihin mo na. Lumitaw na yun. Hindi na. Podcast. Podcast. Ayun, tapos, ayun, nilagyan lang namin ng ganun. Tapos, ibig sabihin ng pa-deep stories, ayan. Kunwari, may kabuluhan tong kwentuhan namin. Uy. Kunwari, Wala talaga. kunwari may kwenta to. Kunwari, Matututunan mo may sila matututunan. Nagpapakalalim kami para kunwari may ano. dito. Pero sabi nila, ang podcast, meron siyang certain age. 30 to 40. Yun, totoo ba yun? Try laway mo naman si Totoo ba yun? Utang yun. Bubo. Sige pre. Wala lang ganun. Kwentuhan lang, walang Sana. walang ano. Hindi, alam ko merong ano eh, merong mga batang nagpo-podcast na ano. Hindi, tingin wala pa sila sa 30. So, hindi ano yun. Mali yung ano na yung pamahiin na yun. Ano ba tawag doon? Perception ba yun? Mali yun. Stereotype. Mali yun. Pero sa tingin mo ba, papakinggan tayo ng mga 12 years old? Meron mga bata nagpo-podcast. Wala pa naman pre. Wala Wala kasi pa, ano pa wala. sila sa music ngayon eh. Saka Parang busy sila kung hindi music games. o games. Kasi nung ganyang edad ako, wala din talaga ang pakialam sa mundo eh. Basta ang mundo ko lang nun, laro. Laro, eskwela, ano lang. Sarap maging bata yan. Ano ba yung pinaka-namimiss mo sa pagiging bata? Yung ano. Yung walang bills na babayaran. Oo, tsaka ang problema mo lang, ano, paano ka mapapasok ng walang assignment. Ganun. Yung hindi mo nagawa yung project mo, papasok ka. Paano Uy, talaga? Hindi mo nagagawa yung mga assignments mo. Anong ginagawa mo? Naglalaro ka lang? Basta pagdating ko ng school, may assignment. Doon pa lang ako gagawa ng assignment ko. Eh, nag-ano ka din, pre, no? Nagbabasketball ka din ng pangaligtapat. Oo, Mga alam. isipin mo, high school kami Pero, sipa. oo, sipa. Naka-leather shoes ka, naka-slacks ka, naka-polo ka. Break time yun 10:00 ng umaga. Magagano ka yung black magic, mga gano'n pa. Ay, pagpasok mo ng, ng room, Siguro kung amoy kalabaw ka lang. siguro kung makakasama natin ngayon eh, meron tayong dito tayo sa kwarto. Tapos biglang may papasok na batang galing naglaro ng sipan, takalig, Oo. tapat. Siguro masisipa mo. Palabas. Gabi na, amoy araw pa rin Mahirap nun Pero kasi, wala tayong ibang means of entertainment doon. Hindi kagaya ngayon, merong cellphone, manonood na lang. Hindi, may entertainment tayo nun. Ang wala tayo nun, yung connectivity natin. Yun ang wala. Yung social connectivity. So, Na kahit na nasa malayong lugar, meron kayong ano. kaya feeling ko talaga mas kung meron kang kaibigan, mas ma-appreciate mo siya dahil nakakausap mo siya ng personal nung bata ka. Ikaw ba pre may mga friends from elementary na ka-close mo pa din ngayon? Meron pa rin, meron. Pag As in- nakita ko, as in- pagka nagkita kami, uy pre, meron pa rin. Ikaw, may gano'n ba? Uy, meron ako pre. Di ba, meron na nga din akong, ay, ayaw na mag- Meron, Di, meron. meron na, as in, sila Tantan. Oo. From Pero elementary. yun, hindi So, naman sila nawala sa ano mo eh. Kumbaga hindi sila nawala sa paglaki mo eh. Ako kasi lipat-lipat ako ng ano eh. Oo. Pero yung mga naging tropa ko doon, pag nagkita kami, ano pa rin. Iba kasi yung ano, no? Tapos ngayon, yun sa halimbawa, di ba yung mga Jollibee, McDo ngayon, wala na sila yung parang palaruan. Yung Yung mga parang- playground nila. Parang konti na lang ng chance. Karaniwan yung mga bata ngayon nasa bahay, ine-aircon na ayaw palabasin. Cellphone ka dyan, tablet ka dyan. Parang Pero konti maalala na ko lang social din no, dun sa nabanggit mo yung mga playground sa Jollibee, sa McDo. Nung bata ako siguro, nasa buong pagkabata ako, Hmm. 2 o 3 beses lang ako napunta dyan. Ako pre, hindi ko na-experience. Tapos, kahit merong playground, Oh. hindi ako pwede maglaro doon, pre. Bakit? Hindi ako pwede maglaro doon. Kung saan ako iupo ng nanay ko, doon lang ako.
Masunurin ka. Hindi ka mag-iiyak. Hindi. Sunod mo! Lalo akong madadali pag umiyak ka. Madalas ka pinapalo. Mm. Ay, nako, mami. Lumaki ako sa lumaki ako sa palo. Grabe naman yun. Pre. Ganun yung ganun yung generation. Pero nung namin. bata ka, na-experience mo pre yung yung maglalaro ka dun sa dayami na tinatawag sa palay na. Yung napakakatinom. Napakakatindi. Pero hindi mo naman mararamdaman maano yung kati. Pag bata ka parang Tsaka kahit amoy, amoy kalabaw ka. Kahit yung kalaro mo, amoy kalabaw eh. tsaka yung mga buhay rin kasi dati, open ngayon, Mm. binabakuran na lahat dahil Dati nun, property. dami bakante lote. Lalo na dun sa inyo sa bandang Orion, ilog, tsaka Pati dito sa Orani, ganun din. naliligo ka din sa ilog. Saan? Diyan sa Orani. Pag bumaha dyan, pre, malinis ang tubig. Pag Ay, sa bagay, tabing ilog kayo nun no? Pag bumaha. Ayun. Namimiss mo na rin ba yung buhay na gano'n? Iyon yung yun yung isa sa sa pag-uusapan natin sa mga susunod na episode. Yung tungkol dyan. At dyan nagtatapos ang mga kwentong. Walang kwenta. Yeah. Alright!